wala naman talaga yung kulay. Kung business purposes na yung usapan. Ang importante talaga sa crayfish is para hindi makawala yung mga crayfish natin. Para maging responsible crayfish farmer tayo. Meron din tayong isang issue na gusto kong talakayin. Yung about sa mud pond na crayfish is mabilis daw mamatay. So, bago tayo magsimula mga ka-iFarm, gusto ko lang ipaalam sa inyo kung saan nanggaling ang valley line na pangalan ng aming mga crayfish. Nanggaling nga ito sa pangalan ng aming corporation, the Sea Valley Agri-Farm Corporation. For your information, we are registered sa SEC, tapos nakakapagbigay rin kami ng official receipt starting 2025. Paalala na lang din, hindi kami authorized kumuha ng investment. This is purely family business. Yung The Sea Valley Crayfish Farm is under ng aming corporation na The Sea Valley Agri-Farm Corporation, na isang hatchery at grow out na nakafocus sa Australian Red Claw Crayfish. So balik tayo sa Valley Line. Ang Valley Line is pinangalan lang namin sa aming mga crayfish. To avoid confusion, hindi ibig sabihin nun is iba na yung aming crayfish sa ibang mga Australian Red Claw. What can we proudly say is that yung mga valley line namin is galing sa mga quality breeders. Bago natin alamin kung ano nga ba ang quality, punta muna tayo sa origin ng Australian Red Claw. From the name itself, Australian Red Claw, meaning galing itong Australia. And meaning, hindi ito native sa Pilipinas. Balik tayo sa quality. Ano nga ba ang quality para sa amin? Quality craylings is makikita mong malalaki yung kanyang mga breeders. Dito sa aming hatchery, nagre-range ang aming mga breeders ng 5 inches to 7 inches. Both male and female. Huwag na huwag kayong magbabase sa kulay kasi nakadepende ito sa kanilang environment. Dito sa ating video, meron nga tayong mga example para hindi kayo maloko. Sigurado sa dinisclose ko, maraming matatamaan na mga breeders. Pero yun yung totoo. Kapag nag-itlog yung crayfish nyo below 4 inches, for me, considered na bansot na yan. Tapos, yung mga craylings niyan is matagal yung paglaki. Sa tagal ko na sa aquaculture, handa akong makipagdebate sa inyo. Nagsimula tayo sa hito at tilapia. Tapos nag-shift tayo sa crayfish noong 2022. Gumawa tayo ng napakaraming experiments about crayfish mula sa kanilang food, stocking density, o di kaya sa kanilang mga setup. Both concrete tank and mud pond. Na unti-unti nating i-disclose sa public simula ngayon. Hindi ko sinasabi na gayahin nyo yung aming setup. Ang importante talaga is makamit mo pa rin yung optimum growth. At hindi rin kami selfish para sabihin kami lang ang may quality breeders. Kasi marami ring iba, pero iilan lamang. Please take note, isa rin sa pinaka-importanteng bagay na dapat malaman nyo. Napaka-importante ng guidance at knowledge ng seller na kukuhanan nyo. Kahit pagaling yung craylings nyo sa napaka-quality na breeders, kung hindi nyo alam paano ma-attain yung optimum growth, hindi rin magiging quality yung nabili nyo. Kahit nga galing sa amin, kung hindi nyo susundin yung aming mga ituturo, magiging pangit rin ang magiging resulta. As of now, what we can assure is 4 months, 4 inches sa mud pond setup. 1 month sa amin, 3 months sa inyo. Yung mga shooters, lalo na yung mga male, is magiging 4 inches pataas na yung size. Tapos,
mag-average ang both male and female sa 4 inches. Money back guaranteed o di kaya ibabalik namin yung pera nyo kapag hindi nyo na-attain yung sizes na yan pagdating ng 4 months nila. Basta susundin nyo lang yung mga practices na ituturo namin sa inyo. Para sa amin, knowledge is power mga ka-iFarm. Mula sa videong ito, makikita nyo yung iba't ibang kulay ng ating mga crayfish kasi iba-iba yung kanilang mga shade. May dark blue, may light blue, may parang mag-gray na blue, may dark green blue, tapos may mga brown na galing mismo sa ating mud pond. Masasabi kong naging successful ang experiment na to kasi lumabas talaga yung mga kulay nila. Depende sa shade, sa kulay ng kanilang tubig, at sa quality ng kanilang tubig. Itong hawak ko is from concrete tank since birth, partly shaded. Itong sumunod is from mud pond. 4 months sa mud pond, tapos 2 months na sa concrete tank. Pero yon ay depende pa rin talaga sa shade o di kaya kulay ng tubig sa mud pond nyo. Ito naman, partly shaded since birth sa concrete tank. Ito naman, concrete tank since birth, tapos 100% na shaded na talagang medyo madilim. Ito naman parehas lang din kanina, 4 months sa mud pond, tapos magti 3 months na sa concrete tank. Disclaimer lang mga ka-iFarm, hindi tayo eksperto sa larangan ng pagka-crayfish. Hindi natin kinukonsidered na expert tayo. Pero yung mga sinasabi natin is base sa mga experiences natin at sa mga experiment. At hindi rin namin sinasabi na itong setup namin is yung tama talaga. Kasi marami talaga iba't ibang paraan. Ang importante is ma-attain mo yung optimum growth. Tapos maging profitable yung business mo. Dito naman is itutur ko kayo sa aming mud pond research and development. Sa mud pond, masasabi kong nasa 80% pa lang tayo ng completion. Tuloy-tuloy pa rin kasi yung pagkuha ko ng mga data for comparison. Tapos, marami pa tayong gagawing mga trial and errors. Another day, another farm mga ka-iFarm. As per unang video nga natin, nakita nyo yung iba't ibang kulay ng ating mga crayfish at nakadepende ngayon sa environment nila. Yung mga ina-out naming mga crayfish is siyempre nakaset up ng mud pond yun. So kung makikita nyo yung mud pond natin is ganito yung kulay ng kanyang tubig. So medyo magpagka-brown siya tapos green. Pati rin dito sa kabila. Tapos konti lang yung shade nila. Ngayon, kung makikita nyo yung ina-out nating mga crayfish is kulay brown sila na may pagka-gray at tapos kapag nag-molt sila is yun nga may pagka-blue-gray na siya. Tapos yun na, nakadepende talaga yon kung saan nyo siya ilalagay. At yun yung i-adapt niyang environment na magiging kulay niya. After how many years, talagang inobserve natin yon. Ngayon, samahan nyo ako na gagawa tayo ng isa pang experiment about naman sa mud pond. So nasabi ko nga na kulay brown yung mga crayfish natin. Tapos kapag nag-molt, nagiging blue-gray. Ngayon, may nakita kasi ako sa YouTube na balak ko talagang experiment na yung tubig niya is malalim. Yung setup kasi ng mud pond natin is 1 meter depth lang yung water niya. Tapos, kukunti lang yung shade niya. So yung sun is nakaka-penetrate talaga sa ilalim. Kaya nagiging ganun yung kulay. Ngayon, may isa tayong pan dito sa para sa ating expansion. Gagawin nating mas malalim yung kanyang tubig. So normally, malalim na talaga yung tubig nito. Kung makikita nyo to, ito yung next na lalagyan natin ng crayfish. Mas malalim, tapos dadamihan natin ng shade. Tapos, yung tubig niya is gagawin nating green talaga. So, siguro gagamit tayo ng mga probiotics, yung pampalumot para maging green siya. Para talagang hindi makaka-penetrate sa ilalim ng pond yung araw. So,
So yung nakita ko kasi sa YouTube na yon is yung crayfish niya is nagiging blue-green o talaga yung dark blue. Which is na-attain naman natin yon sa ating concrete pan. Ngayon, sabi ko nga i-experiment natin ang pan na to. Since natural na sa kanya na malalim ito, shade na lang yung kulang tapos yung kulay ng tubig. Bigyan nyo ako mga ka-iFarm ng around 1 year siguro bago natin mailabas yung magiging result. So para sa akin mga ka-iFarm, wala naman talaga yung kulay. Kung business purposes na yung usapan. Ang importante talaga sa crayfish is mabilis lumaki. Tapos yung katawan niya is maganda. Kikita nyo rin dun sa naunang video natin yung mga malalaking claw nila. So nagiging visible ito kapag nasa size na silang 4.5 inches pataas. So dun yung makikita na lumalaki yung claw ng crayfish natin. Mas nagiging visible talaga. Pero nakadepende na naman yon sa tamang stocking density mo. Hindi lalaki yung claw ng crayfish mo kung panay putol naman. So sabi ko nga, napaka-importante ng stocking density, yung tama. Kasi pag nag-away-away sila yan, so sa mga datihan na sa crayfish, alam nila to, nag-aaway yung mga crayfish natin kasi masikip yung space nila, nagpapatayan sila. That's why we need to know the proper stocking density based on their size, lalo na kapag concrete pan kayo. Sabi ko nga, kapag naputol yung claw ng crayfish nyo, huwag nyong asahan na mabilis, huwag nyong asahan na malaki yung claw niya paglaki niya. For example, sa 3 inches naputulan siya ng both claw. So pagka 5 inches niya, hindi gaano kalaki yung claw niya. So dito sa ating mud pan, na-attain talaga natin yung 4 inches 4 months. Tapos yung 7 inches in 8.5 months. May resibo tayo doon. Sa mga gustong bumisita dito sa aming farm is welcome po kayo. Pero sasabihin ko na yung mud pan natin is nasa 80% pa lang ng experiment. Kung makikita nyo, itong dalawa pa lang yung nakabakod. Pero ngayon nag-uumpisa na kaming mag-expand. Dito nag-start yung ating research and development sa crayfish. So bago tayo nag-expand talagang inaral muna natin siya for years. Ipapakita ko rin sa inyo mga ka-iFarm kung paano namin ina-expand tong mga pond namin. So unang-una dito, naglalagay talaga kami ng bakod para hindi makawala yung mga crayfish natin. Para maging responsible crayfish farmer tayo. So binubutasan namin, ito yung next naming lalagyan ng yero, no? Katulad dito. Ayan. Kung gaano kataas ito is hanggang tuhod. Hindi na itong maakyat ng ating mga crayfish. So hopefully, pag natapos natin ito, ang next natin is yung malaking pan naman doon. So after nun, magmamas production na tayo. Hopefully may makita tayong magandang pwesto para sa ating mga mud pan. Meron din tayong isang issue na gusto kong talakayin. Yung about sa mud pan na crayfish is mabilis daw mamatay. So hindi yun totoo para sa akin. Kasi yung mud pan is mas matibay pa nga na crayfish kaysa sa mga indoor na yung mapusyaw yung kulay. Para sa akin, mas matibay ang mud pan. Bakit? Never pa naman akong namatayan from my mud pan going to my concrete pan. Pati na rin sa mga sinusuplayan ko. Wala pa talagang nagreklamo about doon. Pero nakita ko talaga doon ay doon sa reseller. So, saan ba kukuha ang reseller? Siyempre, doon sa malaki ang supply, which is yung mga nagmamadpan. Kaya nadawit yung madpan. Kaya nadawit talaga yung madpan. Ngayon, yung reseller na yon, pagka-deliver sa kanya is binebenta niya agad sa mga retailer. So yun yung nakikita kong dahilan. Sa akin naman, in my case, pagkagaling dito sa mud pan, ina-acclimate muna natin ng 3 to 1 week bago natin ipadala, for example, sa Manila. Tapos sinasabihan natin yung mga resellers natin na huwag nyo munang ibebenta ng 3 days. Kailangan nyo munang i-adapt sa inyong tubig. So kasi ang dami kong nakikita sa Facebook groups, no?
nagrereklamo. Ano yan, huwag kumuha dyan. Kasi mura, ganyan. No. So yun talaga yung mga nababasa ko sa mga group. Sabi nila, huwag kayong kukuha sa mga galing Madban. Aba, handa akong makipagdebate sa inyo. Sa tagal ko na sa crayfish, alam na alam ko yun. May concrete pan din ako, may mud pan ako. Never din nagreklamo yung mga resellers ko. So wag yung sisisihin ang mud pan. So mga ka-iFarm, stay tuned sa mga susunod nating mga topic. Pwede na, doon tayo labo. May ginagawa din. Ang init.